Naku po, iiyak dito itong mga dilawan, itong mga pinklawan mga kababayan sa pahayag po ni VP Sara Duterte. Nagsalita na nga ito about sa kanyang impeachment case, no? So, haharapin niya daw ito mga kababayan at binanatan din po dito yung Makabayan Black. Ito na po, pakinggan nyo ang pahayag ni VP Sara Duterte. Iiyak dito sila Trililing at Dilima sa pahayag ni VP Sara Duterte. Ito na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Nako, wala daw ebidensya mga kababayan. Hindi na ito bago. Ni VP Sara. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Ayan mga kababayan ang buong pahayag po ni VP Sara Duterte. Grabe matindi ito mga kababayan. Mukhang handa na si VP Sara Duterte sa mga gagawing paninira sa kanya nitong lalo na itong akbayan di umano. Sabi sa kanyang talumpati mga kababayan at tinira niya din dito no itong pahayag ni Risa Ontiveros na sabi niya ito'y isang harassment daw na
laban sa kanya mga kababayan. At ang magiging kawawa daw dito ay ang mga kababayan natin at ang mga Pilipino kung sakaling magtagumpay itong mga kalaban sa kanya. Itong mga kumakalaban sa kanya mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa pahayag po ni VP Sara Duterte? Marami pong mga comment dito, no? Sabi Duterte pa rin, majority kaming Pilipino naniniwala sa mga Duterte. Ayan. Our future president 2028. Ayan, sabi ni Marge Dicano. Danilo Capocolan sa Balsa, The Brave Woman in 2028. Ramon Malinaw, APS, Duterte pa rin sa 2028. Omnor Damsani Hasim, the future president of the Philippines. Ayan, magaganda po yung mga comment dito mga kababayan. At meron po siyang 52,000.3 reaction, no? Na talaga namang marami pong natuwa dito sa pahayag ni VP Sara Duterte. So mag-comment kayo mga kababayan, no, kung ano masasabi nyo dito. Ngayon naman pag-usapan natin mga kababayan itong pahayag din ni General Macanas, no, patungkol nga dito sa statement ni VP Sara Duterte dahil sa impeachment case laban sa kanya. So ito na po. Ni VP Sara ito, nagsasalita siya sa publiko tungkol sa impeachment complaint na naisampa laban sa kanya. Ito, pakinggan natin ang VP Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel Dito na na walang tayo. kalakip na kahit anong ebidensyang Reaction magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil Paulit-ulit lang hindi kasi, na no, na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Dito ako na talagang binanggit ni VP Sara talagang napakatapang, dulot daw ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Ngayon, Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At Talaga habang nilang ang patalsikin si anak VP. niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan.
Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Yan. Syukran. Okay, so salamat. Ganyan ba ang gusto ko sa isang leader? Maagap siyang nagbibigay ng mensahe sa taong bayan. Oh, akbayan. Anong credibility ng akbayan? Isang makakaliwang grupo yan na ang hangarin is agawin ang demokrasyang gobyernong ito at sila ang mamuno. Parehas lang sila sa Makabayan Block. Kaya lang, nagka-difference lang. Rejectionist and reaffirmist. Ganyan ang ano. Iisa ang grupo nila noon under kay Jose Maria Sison. Ang dahil sa leadership issue, itong grupo ni na Hontiveros, Akbayan, tumiwalag. Kaya rejectionist. Kaya lang, makakaliwa pa rin. Ang grupo ni na Franz Castro, Renico, reaffirmist, yung Makabayan Block, nagpatuloy sa pamamahala ni Joe Masison. Bayan. Gusto nilang agawin ang ating demokrasya, ang gobyerno. Tapos, anong gusto nila? Gustong magpresidente, si Risa. Si BP Sara ang malakas niyang kalaban. Kaya yan, endorse ng impeachment. So, walang nailakip na ebidensya, di bahala ng mga kongresista. Kung ibinasura nila yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil walang substance, I don't know kung anong gagawin nila dito sa impeachment complaint kay BP Sara kung makapasa ba sa substance, yung laman ba. But wag na tayong magtaka kung bobotohan ng mga kongresista na may substance o may laman at iakyat nilang impeachment complaint sa plenary. Huwag na tayong magtaka kung makakakuha sila ng 1/3 ng mga kongresista na pipirma at i-endorse nila ang impeachment complaint sa Senado. Yan ang nakikita kong mangyayari. Kaya lang, pagdating sa Senado, atin na doon. Kaya kalmado lang tayo. Tuloy ang suporta natin, pagdarasal sa mga Duterte, lalo na si BP Sara, na sana malampasan niya itong mga leadership testing sa kanya. Stability under pressure ang nakikita ko kay BP Sara, na bago siya magpresidente dumaan muna siya ng ganitong pagsubok. Pag naging presidente na yan 2028, talagang magiging magaling na leader. Hindi man siya perfect, but she will be a great leader for our country. Salamat mga kaibigan sa Ayun mga kababayan. Tama si General Macanas mga kababayan yun. Talagang binagdadaanan to ni BP Sara. Mas maiging pagdaanan niya to kasi makikita niya kung sino yung totoo niyang kakampi. Yung talagang yung mga tao na tunay na talagang panig sa kanya. Pero ngayon nakikita niya na agad kung sino yung mga plastic, no? Lalo na dito sa mundo ng politika mga kababayan. So, mangyayari pagdating ng 2028 kung magiging presidente man si VP Sara, talagang magiging magaling na presidente ito. Ayun nga kay General Macanas. So, mag-comment kayo mga kababayan ano masasabi nyo dito. Mag-like at mag-subscribe po kayo. At
sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din ang ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.